So, Acts chapter 8, verse 36 hanggang 38. Acts chapter 6, or chapter 8, verse 36 hanggang 38. Sabi po diyan, and as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water, what doth hinder me to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ, or Jesus, is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Another verse in Acts chapter 16, verse 30 and 31. Acts chapter 16, verse 30 and 31. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Meron po ba kayo napansin na common ng salita? Yes. Bukod doon? Believe. Kung ating pag-aralan, ano? What does it mean to believe on the Lord Jesus Christ? What does it mean to believe on the Lord Jesus Christ? Let's pray. Aming Diyos, nakita sila, Panginoon, maraming salamat po sa awitan, specials, at sa iyong salita sa namin nabasa. Salamat po, Panginoon. Hiling namin muli, Banal na Espiritu, tabi yung pangunahan, dalayan, bigyan ng pangunawa sa pag-aaral ng salita sa namin. Palay po Diyos, na bawat isa po ipuspusan din ng Banal na Espiritu. Maging mga kapatiran na nanonood via live stream. Ito pong malalay sa kanila at magbigay po Diyos ng pangunguna sa pag-aaral nito. Patawad Panginoon sa aming mga pagkakasala na gampanan sa inyo. Natin ang dalangin sa pangalan ni Jesus. At mga kapatid. Very common passages po yung binasa natin. And at the same time, may mga common words na ating nakita. Ano? So what does it mean to believe on the Lord Jesus Christ? Pag sinabi natin believe is manalig. Hindi lang basta maniwala sa pinakamas malalim na kahulugan, hindi lang basta maniwala, hindi manalig. Ano? Manalig sa Panginoon o sa madaling sabi pa sa isa pang definition is accept something as true. Ano? Accept something or someone as true. Feel sure of the truth or hold something as an opinion or think or suppose. Diba? So, manalig. Na po ibig sabihin ng believe. Ano? So, ang tanong ngayon sa ating lahat ngayon sa umaga nito, what does it mean to believe on the Lord Jesus Christ? So, sa ating nabasang text dito po sa Acts na ito, nakita natin yung conversion ng Ethiopian eunuch. Kasabay niya si chariot, si Philip, at nagtanong itong Ethiopian eunuch na nagbabasa ng prophecy na Isaiah, sabi, hindi niya maintindihan. Maaari mo ba ipaliwanag sa akin? At ang kaisipan nitong Ethiopian eunuch, mga kapatid, he was seeking to be right with God. Diba? He was seeking to be right with God. Gusto niya maging tama sa harapan ng Panginoon. Ano? And God provided all that was necessary for him to be saved. Andiyan yung salita ng Diyos, andiyan si Philip para magpaliwanag kung salita ng Diyos. Kasi kahit basahin ng eunuch, sabi ng eunuch, hindi ko maintindihan ito. Kaya mo ba ipaliwanag sa akin? Yeah. Now, sa estado po ng Ethiopian eunuch yan, he was sincerely seeking. Kasi if you are sincerely seeking or want to be right
with God, magtatanong ka eh. Tama? Kung may gusto ka talagang malaman, magtatanong ka. Hindi ka na lang makukontento dyan mga kapatid na hindi ka. Hindi mo alam, hindi mo alam. Like what I've said kagabi mga kahapon kapatid, pagdating sa choir, may nangangaturan, hindi ko po kasi alam yung kanta. Kaya hindi ako nag-join. Eh lahat ng kanta hindi mo alam, hindi ka na mag-join. Ano? But if we are sincerely seeking, mga kapatid, magtatanong tayo, paano? Paano? Ano? Hindi naman talaga natin alam eh. Halimbawa ko nga, si Papsi, di ba? Si Papsi nga, di naman alam lahat na kinakanta, pero kanta pa rin. Kaya nga may practice eh. Kanta pa rin. Ano? Hindi natin alam, lagi katwiran, nagiging excuses, hindi alam. Pero pag alam natin na nandoon yung ating interest and we're very sincere sa isang bagay na hindi patungkol sa Diyos, nagtatanong tayo kung paano. Diba? Kaya sa mga pag-apply natin ng trabaho, hindi po ibig sabihin gumraduate ka sa isang kurso mo, pagpasok mo sa trabaho, papasukan mo, kung ano yung itinuro exactly doon sa pag-aaral mo, yun ang gagawin mo. Hindi. Magtatanong ka pa rin paano. Ano? Matututo ka uli. Kailangan mo ulit matuto, kailangan mo ulit magtanong. Kagaya na nangyari dito sa Utopian yun, no? Diba? He was seeking to be right with God at nag-provide ang Panginoon ng mga necessary for him to be saved. Ano? Attitude niya dito mga kapatid, he was sincerely seeking. Ano? Sabi na Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 8. Ask and it shall be given you, seek and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. Napakalino ng verse. Ano? Kung gusto mo maibigay sa'yo, you ask. And it shall be given you. And hindi mo makita, ano? Knock, and it shall be open unto you. For everyone that asketh, receiveth. Sabi nga ni James eh. The reason bakit hindi mo natatanggap because you ask not. Ano? We need to ask. Tanungin natin, humingi tayo. Hindi mo pala alam eh. Ay di tanong mo. Ano ito pa yun, gusto niya talaga malaman eh. Sincere yung kanyang paghahanap. Kaya sabi niya kay Philip, ano ibig sabihin ito? Ano yung magpapakamatay siya? Kaya ipaniliwanag ni Philip, naiintindihan niya. Nakakita niya ngayon. Ano? Nakakita niya yung mensahe ng kanyang binabasa. Now, may kita natin diyan mga kapatid, is that Christ was preached unto him and he was saved when he believed. Ano? Confession was then made unto salvation. Nung naituro sa kanya ang Panginoong Kristo, naintindihan niya mga kapatid, nanalig siya. Nanampalataya siya sa Panginoon eh. Kasi naintindihan niya eh. Oh, siya nga. Kaya sabi sa Acts chapter 36 hanggang chapter 8 verse 36 hanggang 38, itong binasa natin, na habang nandoon sila sa daan, nakita ng Ethiopian eunuch ang isang tubig. Lawa. Sabi niya, ayan ang tubig. Ano makakahadlang sa akin para mabautismuhan? Ano? At tinanong ni Philip sa kanya, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Naintindihan niya yung binasa niya eh. Kasi tinanong niya paano naiintindihan. Ano ba mensahe nito? Nung nga ipaliwanag ni Philip, sabi niya ngayon, nakita niya, ayan ang tubig, Philip. Ano pa ba makakahadlang sa akin para ako'y mabautismuhan? Teka, sabi ni Philip, if thou believest in thine heart, ano? About the Lord Jesus Christ. Sabi ng Ethiopian eunuch, mula sa kanyang bibig, yung confession na ito, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Tinanong lang ni Philip, teka, nananampalataya ka ba sa Panginoon? Sabi niya, I believe.
Hindi sinabi ni Philip na sabihin mo muna, nananampalataya ka sa Panginoon. Repeat after me. Hindi. Nagmula mismo sa bibig ng Ethiopian eunuch ng pagkatanong ni Philip sa kanya, "If thou believest in thine heart," yes, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Kasi pinaliwanag na ni Philip. Pero hindi sinabi ni Philip, sige, ulitin mo sasabihin. Naniwala siya. Anong nangyari? He commanded the chariot, yan muna kayo. Pumunta sila sa tubig, nagpabautismo, at nabautismoan. Sa madalit sabi, nabautismoan ang Ethiopian. Pagkatapos ng mabautismoan, kapatid, hindi na ba siya nagsimba ulit? Dito lang yan. Pero dito, yung Ethiopian yun, pagkatapos yung mabautismoan, nawala si Philip, siya nagpatuloy rejoicing. See? Rejoicing. Papatuloy. Ano? Kaya the question that needs to be answered is this: what does it mean to believe on Jesus Christ? What does it mean? Diba? There are many kinds of belief concerning Christ. Ano ba ibig sabihin talaga ng manampalataya sa Panginoon? Kaya mga kapatid, sa akin personal preferences, hindi ako naniniwala na kahit ano pa yung religion, pare-parehas lang ang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Hindi ako naniniwala doon. Maraming mga klase concerning in belief of the Lord Jesus Christ. Una mga kapatid, na mga kinds of belief concerning Christ is some believe that Christ Jesus was a prophet or just another good man. Propeta lang yan. Ano? Mabait na tao lang yan. Ano? Sabi nila, ang Panginoong Jesucristo isang propeta lang, isang Mesaya lang, na hindi pa dumadating. Sino ang Panginoon Jesucristo? Siya yung pinakamabait na taong nabuhay sa buong mundo. Biruin mo, ang bait niya. Sobrang bait. Kaya sa kalimbawa pa lang niya, dapat yan ang gayahin natin. Sabi nila, yung kabaitan niya. Pero hindi nila inadapt yung ayaw ng Panginoon yung kasalanan. Pinili lang yung kabaitan lang daw. Kaya sabi ng Mark chapter 8, turn your Bible in Mark chapter 8, verse 27 hanggang 28. Mark chapter 8, verse 27 hanggang 28. And Jesus went out and his disciples into the towns of Caesarea Philippi. And by the way, he asked his disciples, saying unto them, "Whom do men say that I am?" Verse 28. And they said, and they answered, "John the Baptist, but some say Elias, and others, one of the prophets." Sitignan niyo, nung panahon pa lang nila, no? Sino nagsasabi that I am? Meaning I am from the beginning pa. He is. Sabi nila, si John the Baptist. But some say Elias. And others, one of the prophets. Kahit nung panahon pa lang ng Panginoong Jesucristo, marami nang tinatawag na kinds of belief concerning Christ. Kay Elias yan. No? Hindi, isa yan sa mga propeta. See? Kaya some believe that Christ Jesus was a prophet or just another good man. Pangalawa, even the devils, kapatid, even the devils believe in Christ. Kaya ano ba talaga ibig sabihin ng belief on the Lord Jesus Christ? Kasi even yung devils, they believe, he believed in Christ. Paano natin mapapatunayan yun? Sabi ni James chapter 2 verse 19. James chapter 2 verse 19. Thou believest that there is one God, thou doest well. Tama yun. Ang tamang salita yun. Kung naniniwala ka na may isang Diyos, tama yun. The devil also believed and trembled that there is one God. Naniniwala din ang Diablo. Ewan ko, sino lang nagpauso na sa mga pelikula lang kasi ito na sinasabi nila kapag ang Diablo pumasok sa simbahan, nasusunog. Hindi. Hindi totoo yan. Ano? Hindi sila nasusunog. But they believe in God and they tremble. Hindi lang sila makatitig sa Panginoon.
Hindi sila makatitig sa Panginoon. Hindi sila nagbubunong braso kagaya ng sila. I-share mo kung gusto mo manalo si Jesus Christ. Ano yun? Hindi ganun magka-level si Satan at ang Panginoon sa Kristo kapatid. Kaya sabi ko, ba naman kumakalat ng mensahe? Ilaw-ilaw pa ang katawan? Kasi even the devils, they believe in Christ. Pero ang kaiba nun, they tremble. They tremble. Noong panahon na kausap ni Satanas mismo ang Panginoon patungkol kay Job, hindi po sila magkatapatan. Hindi sila magkaakway o magkatabi. Si Satanas ay nandiyan yan sa harapan ng Panginoon at nakayuko. At hindi makatingin. Sapagkat hindi siya karapat-dapat tumingin sa mukha ng Panginoon. Every time we pray, mga kapatid, we bow our knees. Tama? Lumuyuko tayo para. Yan ang manifestation sa ating mga kapatid na we bow our knees. Kagaya ng dalawang taong pumunta sa templo. Ang isa ay Pharisee, ang isa ay publican. Parehas tao, parehas makasalanan. But the one, mga kapatid, magkaiba. Sabi ng Pharisee, maraming salamat Panginoon kasi hindi ako kagaya ng taong yan. Extortioners, mandulo. I pay my tithes. I fast twice. Very proud. Inihaangat ang sarili niya. While on the other side, yung publican, sabi niya, forgive me, Lord. As sinner. Forgive. Habang pina-export niya ang kanyang dibdib, nakayuko sa Panginoon, forgive me. Manifestation yun, nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. No? Kung talaga may pananampalataya tayo sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng sabihin natin na kilala ko ang Diyos. May pananampalataya ako sa Diyos. Ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Sapat na ba na sabihin natin, ako po'y Kristiyano? Ako po'y mananampalataya. Ako po'y ligtas na. Ako po'y may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo din po ang Diyos ko. Sapat ba yun? Ano ba talaga ibig sabihin nun? Kasi kung yun lang, hanggang doon lang yung rason natin, tandaan nyo, ang Diablo, naniniwala rin. Naniniwala rin ang Diablo. Nanginginig pa. Naniniwala at nanginginig pa. See? Now, just believing that Jesus Christ was the Son of God does not bring about salvation. Tandaan niyo pa, just believing that Jesus Christ was the Son of God does not bring about salvation. Maraming nagsasabi ngayon, we believe in the Lord Jesus Christ, but they are not saved. Hindi po sapat sa salita mo lang, mismo mula sa iyong bibig, na nananampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka agad. Hindi lang ba sa bigla salita? May mga nagsasalita lang kasi. Tandaan niyo mga kapatid, we live in a religious nation where most believe the fact of who Christ is. Napakadaming religious sa panahon natin ngayon. Sa bansa natin ngayon. And the best way that we know to start a fight in a bar is to stand up and say that Jesus Christ was not God. Gusto mo malaman? Tumayo ka dyan, sabi mo, si Kristo hindi Diyos. Kahit po yung mga lasinggero dyan, kahit yung mga lasing dyan, masasabi ka agad na, mali ang sinasabi mo. Kaya kung tatanungin, kung lahat ba ng tao may pananampalataya? Yes! May pananampalataya ang lahat ng tao. Even po yung mga atheists, maraming pananampalataya yan. Ano po kanilang pananampalataya? They believe there is no God. Yan ang pananampalataya nila eh. Kaya, para malaman mo rin na ang tao din may pananampalataya, kung mayroon sinasabing they believe also in God, yun na, simulan mo, tumayo ka dyan sa maraming tao. Sabihin mo, makipag-usip ka sa isang tao na hindi mananampalataya, hindi Diyos si Kristo. Magagalit din sa'yo yan. Yo, hindi totoo yan. Pero hindi ligtas yun. Kaya ngayon, simpleng sabihin mo lang, that you believe in the Lord Jesus Christ,
Kasi even the devil, they believe and they tremble, pero hindi sila sa Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, maraming nagsasabi, sabi ni Titus, they say they know God. They say they know God. They know Him. But they refuse through their actions. Ano? Sabi, kilala nila ang Diyos. Pero sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga aksyon, they refuse it. Ano? They refuse it. Sabi naman ni Apostle Paul, sabi niya, having the form of godliness, but denying the power thereof. See? Mukhang Kristiyano, bihis Kristiyano, pero pagkatao, hindi Kristiyano. Tandaan niyo mga kapatid, yung just believing that Jesus Christ was the Son of God does not bring about salvation. Kaya tanong kagad ng Philippian jailer kay Apostle, yung Philippian jailer na tanong, what must I do to be saved? Yung pangalawang binasa natin, tama? Now, with this statement, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle Paul sa Philippian jailer, believe on the Lord Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Now, what is believing on Christ? What is believing on Christ? Now, the Bible clearly defines the saving faith. Hindi lang ba sa sinasabi lang natin na, yes, I believe, but the saving faith. The Bible clearly defines, ano? Now, ang Panginoong Jesucristo, He divided the people, He divided the world into two groups. Itong mundo natin, may dalawang grupo. Ano po yan? Sabi sa John chapter 3, buksan niyo po. John chapter 3, verse 18. John chapter 3, verse 18. Again, Jesus divides the world into two groups. Sabi niya, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son. Now, ano po yung dalawang grupo na ito, mga kapatid? Yung una, that believeth on Him is not condemned. Yung mga hindi po naniniwala sa Kanya, yung mga hindi po nananampalataya sa Kanya is condemned. Pangalawang grupo, but he that believeth not. Balik-baliktad ako. He that believeth is not condemned already. See? Yung na-condemn at hindi na-condemn. Yung nanampalataya at sa hindi nanampalataya. Dalawang grupo. And another verse in John chapter 3, verse 36. John chapter 3, verse 36. He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life. Walang buhay. Pero ang makukuha nila, but the wrath of God abideth on him. Dalawang grupo. Kaya hindi sapat na sabihin na natin, yes, I believe in the Lord. Naniniwala ako sa Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo kapatid, even ang devil, even ang diablo, even Satan, he believes on the Lord Jesus Christ with tremble. Now, with trembling, nanginginig pa. Naniniwala sila sa Panginoon, yung mga diablo na yan, nanginginig pa. Kaya kung sabihin natin, yes, I believe in the Lord Jesus Christ, pero mula lang sa iyong puso at hindi mula sa iyong puso, magkaiba yan. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, mga kapatid, na believing on Christ, the Bible declares the saving faith. The saving faith, kapatid. So the determining factor in salvation is faith. That is the determining factor. Faith.
Sabi ng salita ng Diyos in Romans, that faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Paano mo nakilala, paano mo narinig, paano mo nalaman yung kaligtasan without hearing the Word of God? Ano? Marami po kasi sa panahon natin ngayon ng mga religious organization na sinasabi nila that they believe on God, pero hindi talaga nila nakikita, nabasa, narinig yung mensahe talaga ng Panginoon patungkol sa kaligtasan. But they say they believe on God. See? Ano lang meron? Yung mga rituals, yung mga traditions, yan ang nakasanayan. Pero yung salita mismo ng Panginoon, hindi nila nakita yun. So that the determining factor in salvation is faith. Faith. Ano? Tandaan nyo, believe denies salvation by character and discredit salvation by works. Ano? Believe denies salvation by character and discredits salvation by works. Sabi ng Galatians chapter 3, verse 26. Galatians chapter 3, verse 26. For ye are all children of God by faith in Christ Jesus. Ano? Sa mga nananampalataya na sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, you are now the children of God by faith in Christ Jesus. Ano? In Christ Jesus. Now, what does it mean to believe on the Lord Jesus Christ? Ano ba talaga ibig sabihin? Number one, mga kapatid. Number one, to believe on Jesus Christ is to accept what He said. To believe on the Lord Jesus Christ is to accept what He said. Marami po, sinasabi ko sa inyo, marami po nagsasabi sa panahon natin ngayon, even other religious organizations that they believe on the Lord Jesus Christ. But when it comes to His Word, they deny the words of Christ. Ayaw nila tanggapin na sinabi talaga ng Panginoon yan. Lalo po sa panahon natin ngayon na homosexual or ang LGBTQ ay sinusuportahan na. Kung tatanungin mo sila if they believe on Christ, they know Christ, yes, sasabihin nila they believe. Marami po sa mga RCs, mga kapatid, ang mga speaker nila, mga LGBTQ. Mga tagapanguna nila, mga speaker nila, mga program, events, organizer nila, mga LGBTQ. Nandoon sa loob ng simbahan nila. So if you are going to ask them, do you know Christ? Do you believe in Christ? Sasabihin nila, yes, I believe. Alam mo ba na sinabi ng Panginoon na hindi sasang-ayon sa ganyang katauhan? Kapagalitan ka pa nila, judge na. Ano? Kaya ang katotohanan, to believe on the Lord Jesus Christ is to accept what He said. Kung ano yung sinasabi niya, tanggapin mo yung sinasabi ng ating Panginoon. Manifestation na tayo po talaga ay may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo if we are easily accepting His words. Yung kanyang salita. Ano? His word exposes our sinfulness and exalts Him as the only Savior. Kaya malalaman natin na nagkakamali tayo because of His word. Kaya kung may pananampalataya talaga tayo sa Panginoong Jesucristo, yung kanyang salita, tanggap natin, kahit yung kanyang salita, mga kapatid, alam natin na yan ay babasag sa ating pagiging makasalanan. Ano? Kaya kung minsan ang mensahe ng salita ng Diyos, nakakaramdam ng kasakitan o sakit sa iba, kasi may binabasag ang salita ng Diyos sa ating buhay. May dinidikdik. Hindi dahil gusto kong patamaan ng mensahero. Hindi yun ang motibo ng mensahero. Kundi may dinidikdik ang salita ng Diyos. Ngayon kung hindi mo tanggap ang pagdikdik ng salita ng Diyos sa iyong kasalanan, hindi mo talaga naiintindihan ang ibig sabihin ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ano? Tandaan niyo, mga kapatid, when one believes the words of Jesus, they accept the fact that they are sinner in need a Savior.
talagang nananampalataya yan, kagaya ng isang publican doon sa templo, sabi niya, "Forgive me, Lord, I am a sinner. I am a sinner. Forgive me." Ang pananampalataya sa Panginoon, na nananampalataya sa Kanya, mga kapatid, sa Kanyang salita, tanggap niya, kailangan ko ng tagapagligtas. Hindi ko kayang mabuhay mag-isa, kailangan ko ang Panginoon sa Kristo. Kaya hindi niya kakayanin ang malayo sa gawain ng Panginoon. Tama po? Amen? Hindi kakayanin ng isang taong nananalig sa salita ng Panginoon at sa Panginoong Kristo na malayo sa kanyang gawain. Ngayon, kung madali lang para sa atin ang malayo sa gawain ng Panginoon at matanggal sa involvement sa gawain ng Panginoon, baka hindi talaga natin naiintindihan ano ba talaga ibig sabihin ng believing on the Lord Jesus Christ. Ano? Another, kapatid, is that when one believes the words of Jesus, they accept the fact that what He says about man's nature and need as true, man is depraved and cannot save himself. Nananalig tayo sa Kanyang salita, tanggap natin ang katotohanan patungkol sa sinasabi ng Panginoon sa nature nating mga tao. Ano? That we are depraved and cannot save ourselves. Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Kailangan natin talaga ng tagapagligtas. Ano? Hindi mo kayang malayo sa Panginoon sapagkat kailangan mo ang Panginoon. Diba? Kaya papiliin ako, trabaho sa Panginoon, Panginoon. Bakit? Yung trabaho, hindi niya kayang ibigay ang Panginoon. Pero ang Panginoon ko, kaya niya ibigay ang trabaho. Pera, Panginoon, madali lang mamili, Panginoon. Maraming beses na nasubok. Kaya kahit pera ilatan dyan, kapalit ang pananampalataya mo, I don't care to your money. I care about my God. Kasi kayang ibigay ng Panginoon ko yan. Ikaw, kaya mo ba ibigay? Kaya ibigay ng Panginoon sa akin? Kaya bang ibigay ng trabaho mo, ng pera mo? Yung kayang ibigay ng Panginoon? Hindi niya kayang ibigay yan. Kaya kapiliin ako, trabaho, Panginoon, Panginoon. Kaya niyang ibigay yung pangangailangan ko eh. Yung kayang ibigay ng trabaho ko, kayang ibigay ng Panginoon ko. Kaya sa ating mananampalataya na may pananalig sa Panginoong Kristo at sa Kanyang salita, hindi mahirap sa atin pagdating sa mga material na bagay sa pagdedesisyon between the material things or the temporal things and our God. Kasi unawa natin, sabi ng Panginoon, my God shall supply all my needs. Pangako niya sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ano yung mga added sa'yo? The basic needs. Marami tayong pangangailangan. At madalas, yan, nagiging dahilan. Bakit tayo nalalayo sa Panginoon? Inuuna mo yan. Tama? Inuuna yung career rather than sa Panginoon. Ano? Walang masama na pasukin natin yung career natin, yung ating trabaho, basta hindi yan magdudulot ng paglayo sa Panginoon. Lagi ko po sinasabi yan sa inyo mga kapatid. Kung sa akin, nagampanan ko yun, bakit sa inyo hindi? Parang sa naman tayo nag-isip. Maraming beses na nagkaroon ng hamon sa trabaho. Bantaan na tanggalan. Pag di ka na-comply, tatanggalin ka. Sige po, tanggalin nyo. Inabot ng 10 taon, hindi natanggal. Nagsawa na nga lang, aalis na lang. Kasi inuuna ko palagi Panginoon. Hindi, dahilan ko lagi ang Panginoon eh. Gagawin ko to para sa Panginoon. Diba? And when one believes and when one believes in the words of Jesus, they hear and accept
the pronouncement that He made about hell, the eternal destination of all unbelievers. Naniniwala din tayo sa impyerno. At naniniwala tayo na ginawa din ng Diyos yun. Lagayan ng mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. That is your choice. I respect your decision. No? Yung may mga tao, they believe on God, but they don't believe na merong hell. Kasi they believe that God is love. Yes, I believe also that God is love. He is the author and creator of love. Ano? God is love. Pero tandaan nyo, ang Diyos din ay matuwid at matapat. He hates sin. Kahit sabihin natin mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig, totoo yan. Pero ayaw niya ng kasalanan. Ang kasalanan na nag-separate sa atin sa Panginoon. Sabi ng Isaiah, but your iniquities have departed from you. At nag-over. Hindi tayo ang lumayo sa Diyos. Ay, hindi ang Diyos ang lumayo sa atin. Tayo ang naglayo sa sarili natin sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Yan ang tumulak sa atin palayo sa Diyos. No? Ginagawa ng ating Panginoon. Patuloy tayong hinahanap, sinusuyo. Kaya ito tayo ngayon, natagpuan niya sa kakahanap. Tandaan mo kapatid, hindi Diyos ang nakita mo. Ikaw ang nakita ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, I came here to save and to seek which was lost. Tayo yung lost. Tayo yung hinahanap. Kaya nung nakita tayo ng Panginoon ngayon, niligtas na tayo. Isang pagpapasalamat sa atin yun. Kaya kung magpapatotoo ka, nung natagpuan ko po ang Panginoon, bakit nawawala ba ang Panginoon? Bakit natagpuan mo? Ikaw ang nawawala. Ano? Kaya pag kumanta ng How Great Thou Art, Oh Lord, I'm God. Nasabi niya ng gano'n eh. Ano? So yung po ibig sabihin mga kapatid, ano? Unang dahilan, unang reason, unang sagot on the question on ano ba talaga ibig sabihin to believe on the Lord Jesus Christ. To believe on Jesus Christ is to accept what He said. Anggap natin kung anong kanyang sinabi. Sinabi niya, sinabi niya. You know? Kung hindi niya sinabi yan na gawin mo, huwag gawin niya. Kung hindi sinabi niya na gawin mo, yun ang gawin mo. Tandaan niyo mga kapatid, manifestation that we really love God is to keep His commandments. To obey His word. To abide to His principles. Tandaan niyo, He is the true vine and we are His branches. Apart from the true vine, we cannot do anything. Apart from the true branches. Or else we die. Pamatay tayo dyan. Ano? Wala tayong buhay ng malayo sa true vine. The Lord Jesus Christ is the true vine. At sa pamamagitan ng kanyang sap, napila na naman ngayon, nabibigyan tayo ng kalakasan. Lalo tayo lumalakas, tumatatag tayo even at this time of pandemic kasi nakadikit pa tayo doon sa true vine at ang naglalagay ng kalakasan dyan sa pamamagitan ng sap. Ang sap po ay hindi yung amelioration farm. Yan na din. Katas, ibig sabihin ng sap. Ano? Yung katas na dumadaloy doon sa branches. Paggabi nga, may nakapila na doon sa amin. Dapat, nakapila na. Para sa sap. Talagang posigido sila. Para alam mo, pag tinanong mo sila, bakit? Magsitsaga ka, kagabi ka pa dito ah. Pinapag ka na ng ulan dyan ah. Naulan na sila kanina, wala lang physical distancing. Kasi kailangan talaga namin yung sap. Ba't kailangan nyo yung sap? Para pagtawid sa pangangailangan. Diba? Pagtawid nila yung sarili nila, pangangailangan. Pero yung sap na binibigay ng Panginoon, yung maraming Kristiyano lumalayo. Ano yung sap na yun? Hindi yun yung sap ng gobyerno. Sap na yung katas mula sa true vine
patungo sa kanyang branches. Pero yung branch spirit lumalayo sa true vine. Kaya to believe on the Lord Jesus Christ is to accept what He said. Sinabi ng Panginoon, gagawin mo. Sabi ng Panginoon sa Kristo nga, if you love me, you will keep my commandments. Ano ba yung commandments ng Panginoon? Ano ba yung commandments, Pastor? Dami kasi utos, 10 yan, di ba? 10. 10 ba? Kaya ka na-stress kasi inisip mo 10. Oo. At inisa-isa mo talaga yun. Oo. Dahil mahina ka, may hindi ka kayang gawin talaga doon, nawalan ka na ng gana. Kaya sabi ng Panginoon, 2 na lang. Ano yun? Love the Lord with all thine heart, soul, and mind. This is the first and greatest commandment. Can you love God? Can you love God? Amen. Kaya mo ba mahalin ng Panginoon? Amen. Mahal mo ba ang Panginoon? Yan. Pangalawa, love thy neighbor as you love yourself. Mahalin mo yung kapwa mo kung paano mo mahalin yung sarili mo. Mahal mo ba ang kaaway mo? Amen. Wala ko narinig na lagi. That's it. Mahal mo ba ang kaaway mo? Tanda mo, kasama sa neighbor mo, kaaway mo. Exactly, literal. Minsan, kapitbahay mo, kaaway mo. Sabi ng Panginoon, if thine enemy be hunger, feed him. If thine enemy be thirst, give him drink. Diba? Thou shalt keep the coals of fires on the head. Anong ginagawa nun? You are overcoming the evil with good. Sabi ng Panginoon. Ano? Kaya yung kasabihan ng Pinoy na kapag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Basta nagugutom, hindi ako ng pagkain. Pero sobrang alat ko. Binigyan ko ng pagkain, ang palaya. Pakit. Bitter kasi ako sa kanya. Binigyan ko ng inumin, pero hindi malamig, mainit. Kasi init ng ulo ko sa kanya. Diba? Diba? Hindi po ganun, kapatid. Hindi po kasama yan, kaaway mo. Sabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount, kung mahal mo lang, yung nagmamahal sa'yo, kasi pagmamahal doon, kasi kahit ang mga haten, ginagawa nila yan. Sabi ng Panginoon ngayon, love even the unlovable. Pinakita ng Panginoon yung tunay na pagmamahal. Hindi kailangan mahalin ka nila pabalik para mahalin mo sila. Ang kapwa mo. Dapat na ikaw ang magmahal sa kanila without expecting any return. Kung magbalik, edi okay. Kung hindi, okay pa rin. At least you obey the word of God. Sabi ng Panginoon, mahalin ko kayo eh. Kaya alam niyo, bakit mahal ko kayo? Kasi sabi ng Panginoon, mahalin ko kayo. At mahal ko ang Diyos. Gusto kong manatili. Hindi mo kaya magbahagi ng salita ng Diyos kung hindi mo kaya gawin yun. Dalawa na lang. Ay stress tayo sa 10. Ang dami, nilalagay pa sa pintuan ng kanilang simbahan, 10. Kahit isa doon, walang nagawa. Kasi sa 10, first 5 sa Panginoon. Second 5 sa kapwa. Napansin niyo? Kaya pagdating sa New Testament, yun yun. Binago ba ng Panginoon? Hindi. Yun pa rin. Sinimplify ng Panginoon sa pamamagitan. Kasi sabi ng Panginoon, pagdating sa pagmamahal sa Kanya, pag sinabi mong, mahal mo ako, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo kayang mahalin yung kapatid mo, kapwa mo, na nakikita mo, nakakasama mo, sabi ng Panginoon, sinungaling. Sinungaling ka. Paano mo kumamahalin? Eh, hindi mo ako nakikita. Gayon yung kapatiran mo, yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Sinungaling. Diba? Para sa mga Kristiyano yan. Sa unbeliever, given na yan. May ganyan ugali ang believer. Pero sa Kristiyano, binibigay ng Panginoon. Kaya to believe on the Lord Jesus Christ is to accept His word. Pangalawa, to believe means to understand the work and work of Christ. The work and work
of Christ. Ang gawain at halaga ng Panginoong Kristo. Ano? Naiintindihan natin ang gawain at naiintindihan natin ang halaga ng Panginoong Kristo. Ano? Tandaan nyo, sabi dito, Jesus came to do something no one else could do. No one else could do. Hindi ito nagawa ng mga namatay na mga religious leader na bumalik mula sa kamatayan. Hindi nila na-overcome ang kamatayan. Hindi nila na-perform yung mga miracles ng Panginoon. Kaya Jesus came to do something no one else could do. May kumakalat na video, no? Commercial siguro ng Canistic yun. Yung pagtanggap ng Holy Spirit. Pagtanggap niya, sabi na nasa katabi niya, mahal mo, may kami-ami. Tapos kumanta na, pinatugtog na yung kanta, tapos ilok-ilok siya na. May nag-caption natin yan ang mangyayari sa'yo kapag may makati sa'yo pero di mo alam kung saan. Tama kung napanood nyo na yun. That is not the work of Christ. Ano? Hindi yun yung miracle doon. Pagkatapos nun sasabihin niya, natanggap ko ng Holy Spirit. Wala namang ginawang mga disciples din na nagagaganon sila. Nangisay sila eh. Okay? Pagod na pagod siya eh. Pagkatapos yun, pagod na pagod. Masasabi niya, hindi ko alam yung nagawa ko. Ang sabi ng Banal na Espiritu, magbibigay ng pangunawa. Pero pag gano'n ang testimony na hindi ko alam yung nagawa ko. Kasi leading ng Holy Spirit. Kaya ang Panginoon, He came to do something that no one else could do. He came to die for sinful man. He came to die as the sinless Son of God to pay the penalty for our sin. And He came to be the sinner's substitute. Sinasabi natin dapat tayo nakatago sa Kristo. Totoo yun. Kasi tayo po'y nagkasala. Pero inari niya tayong ganap, inari niya yung kasalanan natin, kaya mga oras na yun, siya na yung pinakamakasalanan tao. Sapagkat lahat ng kasalanan natin, pinasad niya at pinagbayaran niya sa kusa kanya. Kaya ngayon, hindi mo na kailangan mag-alay, hindi mo na ngayon kailangan mag-offer ng hayop, mag-alay ng dugo dito sa lupa, magbigay sa akin dito ng hayop. Hayop! Wag na! Tama na yung mga hayop. Huwag pa yan, di ba? Hindi mo na kailangan magpenitensya na ulitin yung ginawa ng Panginoon kasi siya lang ang credible dun. Hindi sinabi ng Panginoon ulitin mo yung ginawa ko. Hindi. Sabi ng Panginoon, namatay ako para sa'yo. Namatay ako, ang aking tugtugmana for the sins of the whole world. Hindi na sinabi ng Panginoon ulitin mo yan. Pero sinabi na lang ng Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Manampalataya ka, panampalatayaan mo yung ginawa ng ating Panginoon na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo at pagkalipas ng 3 araw, mga kapatid, siya'y nabuhay muli. Para saan? Para kanino? Para sa'yo? Para sa akin. Ano? Namatay siya para sa'yo, para sa akin. Ang kanyang dugo'y naging kabayaran para sa akin at para sa'yo. Kaya hindi mo na kailangan mag-alay ng hayop para sa iyong kasalanan. Hindi mo na kailangan pahirapan pa yung sarili mo, saktan ang sarili mo. Panampalatayahan mo, unawain mo yung ginawa ng Panginoon at yung halaga ng Panginoong Kristo. Kasi sabi nila, bakit kasi siya nagpakamatay? Hindi po nagpakamatay ang Panginoon. Pinatay ang Panginoong Kristo. Bakit kasi siya nagpapako? Hindi po nagpapako ang Panginoong Kristo. Siya po'y ipinako. Siya po'y ipinako. Kaya sabi ng Matthew chapter 20, verse 28. Matthew chapter 20, verse 28. The Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Tignan niyo po, no? Sabi niya rito, He came not to be ministered unto, but to minister
and to give His life a ransom for many. Diba? He came to give His life for the sheep in the work of Jesus Christ. Siya na yung na-prophesy na lamb para sa atin. Tandaan nyo, Panginoong Kristo lang ang ipinanganak para mamatay sa atin. He came to die for us. Kasi alam ng Panginoon, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin eh. And that is our condition. We cannot save ourselves. Amen. Tignan niyo po yung mga pag-aalay natin sa templo. Alay sila ng alay. Patunay, mga kapatid, na ang kasalanan laging ginagawa ng tao. May mga hindi na nag-o-offer doon. Hindi na tama ang offering nila. Diba? Bibili na lang. Lulukuhin pa ng mga pariseyo. Hindi siya naparito to be ministered unto, but to minister. Ano? To minister and to give His life for a ransom for many. Ano? So ano nangyari nung dumating siya dito? Una, nandito siya noong panahon na yun, under the dispensation of law. So, the law was satisfied. Ano na-satisfy yung law? So, justice for sin demands a penalty. So, when Jesus died on the cross of Calvary as my substitute, the law was satisfied. Yun ang batas eh. Kailangan ng penalty of sin. Ngayon, usap-usapan na naman sa Senado na death penalty. Excited akong maalaman yung verdict. Oo. Kasi sa Bible, tatanungin, may nagtanong siya, biblical ba death penalty? Oo. Meron. Pinangyari sa Panginoong Kristo, death penalty. Anong kasalanan niya ron? Ano yung bintang sa kanya? Sino nakakaalam? Blasphemy. Death penalty kagad blasphemy. Dito sa atin, ang gustong death penalty lang dito, yung rape. Diba? At saka yung plunder eh. Yung plunder, limas ang Senado. Limas. Ano matitira? Pati yung mga nasa PhilHealth, patang. Diba? Plunder eh. See? Sa Bible, hindi lang. Dapat, pati pagpatay mo sa kapwa, patay ka rin. Death penalty. So dito sa Panginoong Kristo, sa kanyang kamatayan, the law was satisfied. Kasi justice para sa kasalanan is a penalty, or demands a penalty. At ang naging kabayaran ay ang kanyang katawan, kanyang sarili para sa kasalanan. So, paano nangyari yun? In 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Dito sa atin, excited ako sa verdict ng death penalty. Sabi, pasok, pabor ka ba dyan? Hanggat nasusunod po doon sa salita ng Diyos yung mag-akat yan, ako malimas kayo. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For He hath made Him to be sin for us. Yan nyo who knew no sin. Inaring ganap na maging makasalanan para sa atin na hindi man na nakagawa ng kasalanan sa buong buhay niya for 30 years, for 33 years. That we might be made the righteousness of God in Him. Diba? Tignan niyo dito mga kapatid. God did not overlook sin, but He forced it out in the open where He dealt with in any way that is righteousness o righteous character. Diba? Hindi niya basta in-overlook ng kasalanan, pero pinakita niya rito mga kapatid, tayong mga makasalanan. Yung kasalanan natin para maging matuwid tayo sa Kanya. He made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be the righteousness of God in Him. Kaya nga, yung law that time was satisfied. Kasi yung demand sa penalty, o demand ng sin sa penalty, binigay niya. The death penalty. Ano? Namatay siya para sa atin mga kapatid. Ano?
Pangalawa, kasi kailangan mo talagang mag-ally, mag-offer for your salvation. Panginoon. Ano? Kailangan mo mag-offer ka. Ang dami mga offerings no, sa Leviticus, no? That is under the dispensation of law. Para sa iyong kasalanan, may mga tinatawag na sin offering, trespass offering, peace offering. Sobrang dami. Ngayon, salvation, una, yung law ay nasatisfy. Pangalawa, ang salvation ay nasimplify. Simplify. Sa mathematics, may word na simplify. Na-simplify na. Salvation was simplified. Paano nangyari? Salvation was made so simple that a child could believe on Christ and be saved. Ganun kasimple. Na kahit even ang bata na maniwala, manampalataya sa Panginoon, maliligtas. Ngayon, sa panahon natin ngayon, religion has complicated salvation by adding personal merit. Ang sabi ng iba, para mapunta ka sa langit, pag namatay ka, kailangan habang nabubuhay ka, gumawa ka ng mabuti. Maging mabait ka sa kapwa mo. Sumunod ka sa mga alituntunin ng simbahan. Magbigay ka ng offering mo. Yan, sinasabi niya. Ginawang komplikado ng religion ang kaligtasan ng Panginoon sa pagdagdag nila ng mga merits. Ito ang ginagawa natin. Kailangan may gawin ka. No? Sabi nila, kailangan mong pagtrabahuhan yung kaligtasan mo. Kung hindi ka magiging mabait, hindi ka mapupunta sa langit. Dahil ikaw ay pangit. Okay? Diba? Yung langit, naging langit, no? Yung mabait, naging mabait. Para lang may tugtong sa pangit. Personal merit yun, kapatid. E di kung ganun pala, yung mga nandoon sa kulungan ngayon, wala nang chance sa langit. Kasi gumawa na sila ng kasalanan eh. Tama? If salvation is by works, then one never knows when they have done enough to be saved or if they have continued doing enough to remain saved. Bakit sa pamamagitan ng gawa, hindi natin alam kung sapat na ba itong nagagawa ko ngayon para maligtas ako, tama? Hindi natin alam. Magugulat na lang tayo pagdating sa kabilang buhay, kagaya ng sinasabi ng isang bulaang propeta, no? Malalaman na lang natin kung namatay tayo, pagligtas tayo o hindi. Pero tapos makipagdebate. Panay-ingay. Busy-busy sa pagmumolestya. Diba? Sabi niya, ganun lang yun. Malalaman na natin sa kabilang buhay, basta binila kayo ng paninda ko. Walang lalabas dito sa forum na to nang hindi ubos yung paninda sa gilid. Di ba? Wala siyang offering. Wala siyang tithes. Ubusin mo yung paninda niya. Ang dami. Hindi ko sasabihin kung sino yun. Mamaya na lang. Diba? Tandaan niyo mga kapatid, kung by works yan, hindi natin malalaman kung sapat na ba yung ginagawa natin. Hindi natin malalaman kung kailangan pa ba natin dagdagan. Tandaan niyo kapatid, kung by works ang basihan sa kaligtasan, wala po ni isa sa atin dito ang qualified. Wala. Kasi, doon pala sa Genesis chapter 6, verse 5, I think, sinabi ng Panginoon, wala kung ano nasa puso natin, evil imagination continually in our hearts. Wala pa noon. In Genesis pa. Hanggang ngayon, nagpapatuloy. Eh di, walang mapunta sa langit. Napakasimple. Pinasimple ng Panginoon. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. No? Kaya mga kapatid, to believe on the Lord Jesus Christ means to understand the work and the work of Christ. Yung ginawa niya at yung halaga ng ginawa niya at ng Panginoong Hesus. Pangatlo mga kapatid,
Last na po tayo. Gising na, last na tayo. Tapos na po tayo. Baka naman. To believe means to trust and personally appropriate the word of Jesus Christ. To believe means to trust and personally appropriate the word of Jesus Christ. Now, the essence of faith lies in this: casting oneself on God's finished work and promises. The blood of Christ is of no effect unless it is personally applied. Appropriate the work of Jesus Christ. Yung ginawa ng ating Panginoon dito, mga kapatid. Ano? Yung ginawa ng ating Panginoon dito, bigyan natin ng halaga. See? Sabi ng Ethiopian eunuch, the Ethiopian eunuch knew that Messiah would come to take away sin. He, through the preaching of Philip, realized that Jesus Christ was the fulfillment of that promise. Alaman ng Ethiopian eunuch, ano? Sabi niya, ang Messiah pala, darating to take away the sin. Ano? Kaya sabi ng verse natin in Acts chapter 4, verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Diba? No exception at all, if there is salvation in none other. Walang exemption. Wala nang binigay na iba pang pangalan dito. Walang binigay na religious group dito, mga kapatid. Only the name of the Lord Jesus Christ. Right. Only the Lord Jesus Christ. Walang binigay na pangalan ng religion dito. Sabi nila, kami yung 144,000. Hindi, kami yun. Sinasabi diyan. Kasi kami yung tamang daan. Hindi nga lahat ng tamang daan. Ito yung tama, kasi ito yung dati pang daan. Dapat doon tayo sa mga dati pa. Hindi yung mga tama lang. Sabi nila, nagkakarera sila sa ganun. Kaya nga ganito yung tsura na si Mana, para maglilipad din, spaceship yan. Hindi yun yung sinasabi ko. Walang binanggit na pangalan. Ano? Ang hindi sukat ikaligtas sa marami. Hindi sa pag-alib ng isang iglesia o simbahan, tayo maliligtas. Kundi sa pamamagitan po ng Panginoon sa puso. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. That is the Lord Jesus Christ. Amen. Wala iba. Ano? To believe in Jesus Christ is to believe on Jesus Christ. Wala nang iba pa. Hindi yung to believe on the Lord Jesus Christ is to pay your tithes. Hindi. Or to believe on the Lord Jesus Christ is to have a membership to this church. Hindi po yun. To believe on the Lord Jesus Christ is to fulfill the merits of this church. Hindi po yun. But to believe on the Lord Jesus Christ is to believe on the Lord Jesus Christ. Wala nang personal merits dyan. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, diba? Not of your works, lest any man should boast, because we are saved by grace through faith. And not of your works, lest any man should boast. Bakit ka ligtas ngayon? Hindi dahil sa natagpuan ng Panginoon. Hindi dahil sa nakita mo na naginip ka. Nakita mo Panginoon, kinausap ka sa panaginip. Hindi ganon, kapatid. Natagpuan ko ang Panginoon. Kung may nakita kang treasure, mayroong batang nakaganon doon, itinago mo. Hindi yun, kapatid. Ano? Huwag kang maniwala sa naririnig mo lang. See for yourself. Yan ang salita ng Diyos. Ano?
Hindi ibig sabihin kapatid, lagi ko po sinasabi, hindi ibig sabihin maraming gumagawa, tama na. Hindi ibig sabihin matagal na nilang ginagawa, yan na yung tama. Hindi totoo yun. Ano? Tagal na nga nilang ginagawa, hindi pa naging tama. Kasi pinagpatuloy lang nila, dahil ang paniwala nila, matagal na nilang ginagawa yan. Pero sila mismo, hindi nila napatunayan kung tama talaga yung ginagawa nila. Tama po ba? Diba? Sabi ng John chapter 10 verse 9. John chapter 10 verse 9. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. He is the door. Kaya nilagay nila doon sa pinto ng simbahan nila, Jesus. Sabi nila, He is the door. At pag pumasok ka dito, ligtas ka na. Okay, grabe. And John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Tandaan niyo mga kapatid, kagaya ng sinabi ng Panginoon sa John chapter 2. If we believe on the Lord Jesus Christ, those who believe on the Lord Jesus Christ shall not be damned. There is no sin that shall damn the man who believes in Jesus Christ. Kapag ikaw ay ligtas ka na forever. Basta nagkumita ang kasalanan, hindi nawawala kaligtasan ng Panginoon. Nawawala yung fellowship mo sa Panginoon. Pero yung kaligtasan ng Panginoon sa iyo, andyan din. Nawawala lang yung fellowship. Tandaan niyo mga kapatid, to believe on the Lord Jesus Christ is to believe on the Lord Jesus Christ. Wala nang iba pa. Na if we believe, we accept His word. If we believe, we know the word and the word of Christ. And if we believe, kapatid, we personally appropriate the work of Christ. Alam natin yun. Itong gawain ng Panginoon. Itinatag niya kanyang simbahan, hindi lang basta para pasyalan, pahingahan. Itinatag niya yung kanyang simbahan, mga kapatid, para sa kanyang kaluguran. Ito gawain niya eh. Bigyan natin ng appropriate na pagtugon sa kanyang gawain. Nakakalungkot kasi mas matimbang yung ibang bagay kaysa sa gawain ng Panginoon. Do we really believe on the Lord Jesus Christ kung pagkaganon? Talaga ba nananampalataya tayo? Talaga bang unawa natin yung paniniwala natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon? Bakit gano'n? Pagdating ng timbangan, lamang yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. Pag hindi patungkol sa Panginoon, hindi na pinag-iisipan. Pero pag patungkol sa Panginoon, sa damakmak na pag-iisip, inabot na ng rapture, di pa nakapag-desisyon. Tama? See? Pagkakapirahan, hindi na pinag-iisipan. Pero pag patungkol sa kabanalan, napapag-isipan. Tama po ba? Kaya, isa, nakakalungkot na katotohanan niya. Ano? Para tayong, so lalo sa panahon natin, pandemya, ano? May nag-post, hihiramin ko lang yung kanyang sinabi. Parang si Pharaoh, sabi niya. Si Pharaoh, in times of Exodus yung tama. Mas natakot sa pandemic. Pandemic yung nangyari sa kanila. Epidemic kasi sa lugar lang nila nangyari. Sa Egypt lang. Natakot sa epidemic. Mas natakot sa epidemic kaysa doon sa nagpadala ng epidemic sa Panginoon.
Tama? Kaya sinasabi ko, kapatid, sa panahon natin, huwag ka matakot, pero maging maingat ka. Kasi He is still in control. And I believe God is in control. Since I believe on the Lord Jesus Christ, I do also believe in His power above this kind of pandemic. Kahit sa pinakapanahon na ito. Kaya naniniwala ko, ang Diyos, preserve niya tayo sa mga nananampalataya sa atin. Kaya hanggat sa abot ng ating makakaya, sinusunod natin yung napoprovide sa ating mga health protocols. Kagaya niya lang, kayo may nakamask. Kapag mandatory talaga yung face shield, mag-face shield tayo dito. Ha? O kaya kung may rider kayo, di-suit mo na yung modular helmet mo. Kasi ito po talaga ang sequence niya. Naka-face shield. Next month, PPE na tayo. Nasusunod, yung pang-astronaut na tayo. Silipat na tayo. Mga kapatid, nawa yun po yung natutunan natin on what does it really mean to believe on the Lord Jesus Christ. Dahil yung kapatid, madaling sabihin, you believe on the Lord Jesus Christ. But you need to put it in action if you really believe. But I'm not saying, kapatid, na kailangan mo salvation by works. Hindi po. Sabi ni James, show me your faith without works and I will show thee my faith by my works. Ang tunay na pananampalataya nagwo-work. We are doing good because we are saved. Hindi tayo kagaya ng marami na they are doing good to be saved. No, hindi yan. We are doing good because we are saved. That is the manifestation of being in Christ alone. Amen? Sabi manalangin. Amin Diyos, dahil na sila, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa amin at sa patuloy na pagbibigay sa amin ng Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, patuloy na ito'y pagyamanin sa aming buhay. Patuloy na lumago ang aming pananampalataya sa inyo. Patuloy na lumalim pa ang aming devotion sa iyo. Hindi ko, Diyos, ang bawat mananampalataya, bawat kapatiran pa ng Christ Covenant, ay iyo pong pag-ingatan, patuloy na kausapin, patuloy alalayan at gabayan, Panginoon, sa kanilang buhay, pananampalataya, buhay Kristyano. Dahil ko po, Panginoon, meron man sa aming kalagitnaan, maging sa mga nakikisa po sa live stream, meron ka man natagpuan sa amin, mga puso, na hindi po kahusayan sa iyong paningin, hiling namin, Panginoon, na kami bigyan mo ng pagtutuloy. Dilibyan mo kami, O Diyos, bigyan kami ng pagdidisiplina, pangalaman namin, Panginoon, na kami po'y nagkakamali na sa iyo. Diyos, maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, ikaw po kami masabi. At yan ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.